Nagtanong si Longbin sa kanyang ama na Long Patriarch na kung hahayaan na lang ba ito ng kanyang ama. Habang ang Long Patriarch dahil sa kanyang galit halos lumabas na ang kanyang ugat sa ulo. Punta naman tayo sa Chi Family Side Hall. Nagbigay galang at nagpasalamat naman dito si Gu Quanhua sa Chi Patriarch sa pagtulong sa kanila. Pinigilan naman ito ng Chi Patriarch at sinabihan niya si Gu Quanhua na wag itong magalang sa kanya dahil pamilya na sila. Nagsabi ang Chi Patriarch sa kay Gu Xuanchen na inutusan niya na ang kanyang anak na maghanda sa kasal ng ating bida at sisimulan na nila ito. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na ang bilis naman. Patawang sinabi ng Chi Patriarch na di naman at ganito talaga ang Wanggu Prefecture, laging bukas ang gate para sa mga tao na tagalabas, at sinabihan niya ang ating bida na kailangan din niya magbihis at naniguro lang talaga ang Chi Patriarch. Hihihi. Hindi naman dito nagpahuli si Gu Quanhua, pinadali niya ang ating bida sa pagbihis dahil maya-maya lang matatapos na si Chi Ziyan sa pagbihis habang si Gu Xuanchen ay pinagpawisan na lang. At handa na nga ang lugar na kung saan magaganap ang kasalan. Yun na nga, sinimulan na nila ang kasal ni Gu Xuanchen at Chi Ziyan. Habang si Chi Ziyan ay naglalakad, sinabihan naman siya ni Xiaoyu na wag ito mag-alala dahil si Gu Xuanchen ay maya-maya lang narito na ito. Sinabihan ni Chi Patriarch si Chi Ziyan na gawin nito ang kanyang makakaya at kahit hindi ito totoong kasal, napasabi na lang si Chi Ziyan nagpapakasal lang siya sa ating bida para alang sa taglay ni Gu Xuanchen na pil daw o mga pil art niya. May nagbalita na nandito na raw ang ating bida, napalingon naman dito si Chi Ziyan. Ayan na nga ang ating bida palakad na papunta kay Chi Ziyan. At kalmado pa rin ang ating bida. Hihihi. Sabi ni Chi Ziyan ano raw ang nangyari sa kanya ngayon. Ang puso niya raw ay kumakabog-kabog na. Binati naman ni Xiaoyu ang ating bida. Tuloy na nga kasalan. Habang si Gu Quanhua at ang Patriarch ay nakaupo lang at nanood lang. Habang namumula pa si Chi Ziyan, nagsalita naman dito si Gu Xuanchen. Na gustong-gusto ba ni Chi Ziyan na ikasal? Ang sabi din dito ni Chi Ziyan, ang gusto lang niya talaga makahanap ng partner na makakaturo sa kanya ng pil daw o pil art. Sabi pa niya na since acting lang dapat sakyan na lang ito ng ating bida. Sumang-ayon naman dito si Gu Xuanchen. Pinatunog na nga ni Xiaoyu ang lata at nagsalita ito na bless the heaven and earth. At lumuhad na dito si Chi Ziyan. Kasabay ng ating bida at may nagsalita na pasalamatan daw nila ang heaven and earth. Salute to the high hall at sumang-ayon naman dito ang ating bida. Magharotan daw sila ni Chi Ziyan at Gu Xuanchen. At binati na nila ang dalawa habang wala nang masabi ang ating bida at pulang-pula na talaga si Chi Ziyan sa hiya. Yun na nga, dalawa na lang sila dito. At nasabi na lang ni Chi Ziyan na ano na ang susunod niyang gawin. Tika, iba na yata ni Recap ko, balik tayo at naalala na ni Chi Ziyan ang mga turo ni Xiaoyu sa kanya. Napayuko na lang si Chi Ziyan dito. Pahabol pa ni Xiaoyu, kayang-kaya raw ito ni Chi Ziyan. Ayan na nga. Oh my God! Wow! Naku, wag mong ituloy Gu Xuanchen. Hehe, natatae na lang si Chi Ziyan sa kinaharap niya ngayon. At iba na iniisip ni Chi Ziyan. Pinagpawisan na lang siya. At gawin na raw ng ating bida ang sayaw. At napapikit na rito si Chi Ziyan. At nasabi na lang ni Gu Xuanchen na maganda raw ang pagkakahiga ni Chi Ziyan. Pahabol pa ni Gu Xuanchen kung bakit raw ganito humiga si Chi Ziyan. Nahiya naman dito si Chi Ziyan. Nakatikom na lang ang bibig ni Chi Ziyan sa hiya. At kinumpas na ng ating bida ang kanyang kamay. Sinimulan na ni Gu Xuanchen ang pagtaturo niya kay Chi Ziyan ng technique art. At pinayuhan ito ng ating bida kung ano dapat gawin kung mag-iinsayo si Chi Ziyan. At habang tinutulungan ng ating bida si Chi Ziyan, gumanda naman ang daloy ng aura ni Chi Ziyan. Napasabi na lang si Chi Ziyan na anong klaseng lalaki ang ating bida, kala niya na tuloy na ngunit bakit raw iba na ang ginagawa nila ngayon. At sinabihan ni Gu Xuanchen si Chi Ziyan na wag itong malikot, sumang-ayon naman siya dito. Habang kumakanta si Chi Ziyan, nakikinig naman dito si Xiaoyu at napaisip siya dito na ito raw ang inaasahan niya sa dalawa. Hihihi. At sumikat na nga ang araw. Binuksan na ni Gu Xuanchen. Lumabas na nga sila sa kanilang kwarto. Binati naman sila ng apat at napatanong na lang si Gu Xuanchen kung ano na ang nangyayari sa kanila. Nahiya naman dito si Chi Ziyan habang napahawak na lang ito sa kanyang namumulang pisngi. At dali-dali siyang umalis at magtitimpla pa raw siya ng kape.
Napatanong na lang ang ating bida kung ano ang nangyari kay Chi Zian. Sinagot naman ito ng elder na magkasama raw sila ng ating bida sa pagkukultivate kaya ganun at may patawa pa ang elder. At magkasama na ang mag-ina. Tinanong ni Gu Xuanchen ang kanyang ina kung ano ang dahilan bakit siya nito pinapunta. At tinapik na ng ina si Gu Xuanchen. Nagtanong naman dito ang ina kay Gu Xuanchen na matapos ang kasal nila at Chi Zian ano ginagawa ng ating bida kasama si Chi Zian. Sabi pa niya kung nagawa na ba nila ang pagsasayaw. Pahabol pa ng ina na ang inaasahan nila na magiging anak ni Gu Xuanchen ay babae na palunok na lang ng laway ang ating bida. At inisip ni Gu Xuanchen si Chi Zian at hindi niya inaasahan na sobrang hina ni Chi Zian hindi tulad sa kanyang ika-7 na disipolo na malakas. Habang nag-uusap sila, nagsabi na lang si Gu Xuanchen na wag na nila yung pag-usapan at nilihis ng ating bida ang usapan at sabay tanong sa kanyang ina kung bakit gusto ng Long family na maabot ng kanyang ina ang 5th rank formation master. Nasabi na lang ng ina na long story raw. At sinabi ng ina ni Gu Xuanchen na noong bata pa siya wala siyang katayuan sa Long family dahil wala pa siyang silbi. Ngunit noong nag-edad siya ng 15 at naging 4th rank formation master nagka-interest ang Long family sa kanya at tinanggap siya dito dahil lang sa gusto ng Long family na mabuksan niya ang treasure map at pinag-aralan niya ito ngunit hindi niya ito nabuksan. Nagtanong si Gu Xuanchen kung ano ang treasure map. Sinagot naman ito ng kanyang ina na ang treasure map ay kapag mabubuksan ito naglalaman ito ng mga kayamanan tulad na lang ng mga armas at cultivation pill kaya hinangad ito ng karamihan lalo na ang Long family. Tinanggap lang siya dahil kapag naging 5th rank formation master siya ay malaki ang tiwala ng Long patriarch sa kanya na mabuksan niya ang treasure map. Habang umiinom ang ating bida, nasabi na lang niya na hindi na siya mahihirapan na magpunta sa Long family dahil alam niya na ang impormasyon ng treasure map. Punta naman tayo sa Long family secret room. Habang pinag-aaralan ng matanda ang treasure map dumating naman dito ang Long patriarch. Napalingon naman dito ang matanda sa kanila. Nasabi na lang ng Long patriarch at tinawag niyang ama ang matanda at nagsabi sa kanyang pag-iisip na isa ng 5th rank formation master ang kanyang ama ngunit hindi niya pa rin mabuksan ang treasure map. At nagutos ang Long patriarch sa kanyang mga alagad para puntahan ang Chi family lalo na sa ating bida sumang-ayon naman dito ang mga alagad. Nasabi na lang ng Long patriarch na kahit malakas ang ating bida niya ito hahayaan lang at walang gagawin. Ngunit may lumuto sa kanilang harapan na isang alagad na maraming sugat at nagulat na hindi raw maganda ang sitwasyon nila. Sabi pa ng alagad na nasira na ni Gu Xuanchen ang kanilang formation. Nagulat naman dito ang Long patriarch. Papunta na nga ang Long patriarch kasama ang kanyang mga alagad sa kinaroonan ng ating bida. At natagpuan na lang nila na maraming tauhan ang nasawi habang ang ating bida ay nakatayo lang. Napahingi na lang ng tulong ang alagad sa Long patriarch. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na mahina ang formation ng Long family ng Wanggu Prefecture. Nagalit naman dito ang Long patriarch at sabay atake. At ginamit na ng Long patriarch ang pinagmalaki niyang teknik. Nagsalpukan na nga ang mga atake nila. Nangamba naman dito ang Long patriarch sa salpukan nila. Dahil ang bida natin ay mas malakas pa ang atake sa kanya at tumalsik na lang ang Long patriarch. Napigilan naman niya ang pagtalsak niya. Ngunit habang kaharap niya ang ating bida para nang kaharap niya si kamatayan. Napaluhad na lang siya at hindi raw siya makagalaw. Nag-alala naman dito si Long Bin sa kanyang ama. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang Long patriarch na lumuhad ito at sumunod na lang ito sa ating bida. Naalerto naman ang bida natin dahil may napansin siya. Ang matanda na pasugod na sa kanya. Ngunit napahinto siya sa pag-atake. Dahil napagtanto niya na wala siyang laban sa ating bida. Tumating ang ama ng Long patriarch at sinabihan niya ang kanyang ama na ipaghiganti siya sa ating bida. Pahabol pa niya na siya ang patriarch ng Long family pero pinaluhod lang siya ng ating bida sa harap mismo ng mga tao. Ngunit ang inaasahan niyang tutulong sa kanya ay nagbigay galang lang sa ating bida. At lumuhod at nagsabi na siya raw si Long Qingyan at binati niya ang ating bida. Habang nakaluhod ang matanda sa harap ng ating bida, nagulat naman sila sa mga nasaksihan nila. Nalugmok na lang ang patriarch sa ginawa ng kanyang ama. At sinabihan ng matanda ang kanyang anak na huwag itong magsalita na ikakasama ng ating bida. Tinanong ni Gu Xuanchen kung party ba ang matanda sa Long family sinang-ayonan naman ito ng matanda. Nasabi na lang ng matanda na siya ay isang 5th rank formation master.
Nanahimik na lang dito ang Long Patriarch. Pinakilala ng Long Patriarch si Gu Xuanchen na ito ang anak ng ika-4 na anak ng matanda. At tinawag ng matanda si Gu Xuanchen na apo niya raw ito at tinangkal niyang hawakan ang ating bida. Ngunit lumihis lang dito ang ating bida. Sinabi ni Gu Xuanchen na sapat na natawagin ng matanda na anak niya ang kanyang ina pero siya hindi niya gustong maging apo ng matanda. Biglang tumahimik ang paligid sa mga narinig nila mula sa ating bida. At humingi na lang dito ng tawad ang matanda at kalimutan na lang nila ang nakaraan. Nakatingin lang dito ang ating bida, habang ang matanda ay nakaluhod lang habang humihingi ito ng tawad. Pinakalma naman siya ng ating bida at hindi niya raw intensyon na ipahiya ang matanda at dalhin na lang siya sa treasure map at kukunin niya ito. Di naman dito sumang-ayon ang Long Patriarch dahil ito ang kanilang secret treasure map. Pero pinahinto ng matanda ang kanyang anak na Long Patriarch. Sinabihan ng matanda ang ating bida na dito raw ang daan ng treasure map. Makalipas ang ilang oras, nasa secret room ng Long family na ang ating bida at sinimulan niya ng sirain ang restriction o seal ng treasure map. At sabay sinira na ng ating bida ang seal ng treasure map. At lumiwanag naman ang treasure map. Nagsimula ng masira ang seal ng treasure map. At napasabi na lang sila na ang seal sa treasure map ay nawala na. Nasabi na lang ng Long Patriarch na malaki ang oras na nagamit nila para lang masira nila ang seal ng treasure map pero hindi sila nagtagumpay na masira ang seal. Habang kinukuha na ng ating bida ang treasure map napasabi na lang ang Long Patriarch na sino nga ba ang ating bida. Biglang may nag-activate na formation sa tinatayuan ng ating bida. Napansin naman ito ng ating bida at wala pa siyang ideya dito. At may bagay na biglang lumabas na saksihan naman ito ng Chi family. Nakikilala naman ito ng Chi Patriarch, na ito ay isang Saint Relic. Ang Saint Relic, ito ay nandito na ito noong ancient times pa ito ay tinawag na Ancient Saint Relics. Sabi pa nila na ang Saint ay pangalawa lang sa Emperor at ang Saint Relic ay importante ito at buong Chindian continent ay naghahangad nito. At may sabi-sabi na ang Saint Relic ay isang pamana na iniwan ng isang tao. At ipapamana ito sa mga taong ininakdang magmana nito. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi niya inaasahan ang kayamanan na alam niya ay naging relic ito at sabi ng ating bida na ang relic na ito ay hindi siya nagkakamali na kay Xiaotian ito. Ang relic na naiwan ni Xiaotian ay namali ang pagtuklas ng ating bida dito o nakita niya ito na hindi inaasahan. Tinawag ni Gu Xuanchen ang Xiaoyao sect. At tumugon naman dito ang mga disipolo at Xiaoyao Patriarch. At sinabi ni Gu Xuanchen sa kanila na ang lokasyon ng Saint Relic ay nasa Chengxia Territory at ang maganda raw gawin nila ay pangunahan ito ng Xiaoyao sect. Punta naman tayo sa Chengxia Territory. Habang naglalakbay sila gamit ang lumilipad na espada, nasabi na lang ni Mokuanya na talagang pupunta sila sa Chengxia Territory. Punta naman tayo sa nakalipas na araw sinabihan ni Gu Xuanchen ang Xiaoyao Patriarch na ang Saint Relic ay makakatulong ito sa kanilang cultivation. At inutusan ni Gu Xuanchen si Elder Chi Hu na siya ang mag-escort sa kanyang magulang pupunta sa tinutuloyan ni Gu Yuan sumang-ayon naman dito ang Elder. Balik tayo sa salukuyan at sinabihan ng Xiaoyao Patriarch si Mokuanya na ang gagawin nila ay sundan na lang nila ang ating bida wala naman dito magawa si Mokuanya. Nagsalita si Mokuanya na kung hindi ba magagalit si Chi Ziyan na umalis ang ating bida matapos ang kasal, punta tayo sa Chi family. Nag-iwan pala ang ating bida ng sulat. At tiningnan na nga ito ni Chi Ziyan ang sulat ng ating bida na nagsabi na may inaasikaso siya ngayon at ang kanilang kasal ay pikilang kaya kapag ikakasal si Chi Ziyan sa hinaharap gumawa na lang ito ng divorce paper para sa kanilang dalawa. At dumating si Xiaoyu at nagsalita na mag-insayo na raw si Chi Ziyan para pataasin ang kanyang daw dahil ito ang turo ng ating bida na sabi na lang ni Chi Ziyan na anong klaseng tao si Gu Xuanchen dahil sa gabing yun insayo lang ang nagawa nila. Habang nalungkot si Chi Ziyan sa pag-alis ng ating bida, nagpasalamat na lang siya sa ating bida. Balik tayo sa lugar kung saan ang ating bida. Sa kanilang paglalakbay biglang napahinto ang ating bida. Pinahinto niya rin ang kanyang mga kasamahan. Nabigla ang Patriarch sa mga nakita nito. Dahil ang lokasyon ng treasure ay nasa Phantom of the Ancient Emerge. Habang nakatayo ang ating bida, bigla siyang kumilos, at tumalon sa baba. At naghanda ang ating bida ng atake. Nagiba na nga ng ating bida ang kanyang tinatayuan. Nagulat naman sila dito at namukan nila ito. Dahil ito ang lagusan ng treasure.
Habang papasok sila tinuro ni Mo Kuan-yan ang bagay na napansin nito. Pinuntahan naman nila ito, ang Lingtian Ancient Relic. Masaya ang dalawa dahil nakatagpo sila ng kayamanan at pinuri ni Mo Kuan-yan ang kanyang master Gu Xuanchen. Biglang may umatake na pansin naman ito ng Xiaoyao Patriarch. At sinalag ito ng Xiaoyao Patriarch at pinag-ingat niya rin ang ating bida. Nagseryoso naman dito ang Patriarch sa umatake sa kanila. Nagsalita ang umatake sa kanila ng ating bida na aalis raw sila ng ating bida. O mamamatay sila dito. Napa-atras ang Xiaoyao Patriarch dahil ang mga kalaban nila ay nasa Golden Body Realm na mas mataas pa sa 10,000 Law Realm. At tinutukan ng kalaban ang ating bida. At kung ito raw ba ang leader nila, pahabol pa niya na ang magandang gawin raw ng ating bida ay umalis na lang para walang masamang mangyari daw sa ating bida at sa kasamahan nito. Di naman pumayag dito ang Xiaoyao Patriarch at sinabihan niya ang nagsalita na wala raw itong karapatan na kausapin ang ating bida sabay atake dito. Na-counter naman ng lalaki ng walang kahirap-hirap ang atake ng Xiaoyao Patriarch. At napinsala naman dito ang Xiaoyao Patriarch. Nag-alala naman dito ang dalawa. Sa Xiaoyao Patriarch dahil ito'y tumalsik at dali-dali naman ito tinulungan nila Mo Kuan-yan. Nakilala ng lalaki ang atake ng Xiaoyao Patriarch at ininsulto niya ito na kung paano raw naglakas loob ang maliit na sekta ang Xiaoyao sect na nakawin ang kanilang Saint Treasure. Hindi naman dito nagpaapi si Han Gong at sinugod niya ang mayabang na lalaki. Ngunit sinabayan naman si Han Gong ng kasamahan ng lalaki. Nasalag naman ito ni Han Gong. Pero lumihis ito kay Mo Kuan-yan at bahagyan niya lang itong nasalag. Kaya siya ay natamba na lang. Nil-8 naman si Gu Xuanchen ng lalaki dahil ang bida natin ay nakatayo lang at wala pang ginagawa. Pahabol pa ng lalaki na sobrang hina raw ng kasamahan ng ating bida. Di pa nakuntinto si Mr. Bean tinuro at tinawag niya pa ang ating bida na isang aso. Panarinig naman ng ating bida sa lalaki na sino raw ang sinasabi niyang mahina. Sabay umatake ang Xiaoyao Patriarch. Napansin naman ito ng lalaki. Ngunit huli na siya dahil tinamaan na siya ng suntok ng Xiaoyao Patriarch. Di na naman dito nakareact ang mga kasamahan ng lalaki. Sinabi ng Xiaoyao Patriarch sa kanila na huwag nilang maliitin ang kanilang Master Gu Xuanchen dahil siya ang makakalaban nila. Biglang may nagsalita at napansin naman ito ng dalawa. Ang pagpalabas ni Han Gong ng kanyang malakas na aura. Nasilaw naman ang dalawa sa pinalabas ni Han Gong na aura. Hindi makapaniwala ang panot sa mga nasaksihan niya. Biglang lumitaw si Mo Kuan-yan sa likod ng panot at sinabihan niya ang panot na lahat ng bagay ay hindi niya pa ito nakita. Lumingon naman dito ang panot kay Mo Kuan-yan. Habang paparating na sa kanya si Mo Kuan-yan. Di naman nakareact ang panot dahil napalo na siya ni Mo Kuan-yan. Nagbigay galang ang tatlo sabay sabi na naintindihan nila raw ang meaning ng Emperor's Scripture. At pinuri ni Gu Xuanchen ang tatlo dahil hindi nila nakalimutan ang meaning ng Emperor's Scripture. Napatanong na lang ang lalaki dahil ano raw ang nangyayari bakit naintindihan nila ang Emperor's Scripture at nasabi na lang ng lalaki na isa o dalawa lang ang nakakaintindi ng Emperor's Scripture kada era ngunit sila raw at naintindihan ito ng sabay. Mayabang na sinabi ni Mo Kuan-yan sa master niya na si Gu Xuanchen na ang kanyang senior brother at Xiaoyao Patriarch ay kayang mangdorog ng isang atake lang pero siya dalawang atake narinig naman ito ng lalaki. At nasabi na lang ng lalaki na sinasabi ba nila at minaliit nila ang Chengxia Warrior at basta-basta na lang sinabi ni Mo Kuan-yan na kaya niyang pabagsakin sila ng dalawang atake lang. At sa wala nang magawa ang lalaki nagtawag siya ng isang kasamahan at tinawag niya itong Miss Chin at sinabi niya rin ang lahat ng nangyari at humingi din ito ng tulong para tapatan ang grupo ng ating bida. Napansin naman ito nila sa pagdating ni Miss Chin. Si Qin Wan ang descendant ng Qin family tinanggap naman ito at tutulungan niya raw ang lalaki. Pero pahabol ni Qin Wan na kailangan niya raw ng 90% sinang-ayonan naman ito ng lalaki. Pinuri naman ni Qin Wan ang lalaki dahil madali itong kausap. Sabay hawak sa kanyang espada. At tinutok niya ito sa ating bida. Wala namang masabi si Gu Xuanchen sa inasta ni Qin Wan. Habang naghanda si Qin Wan ng atake. Napangiti na lang ito at nasabi niya na sisimulan niya na raw ang pagdurog sa ating bida. Nakilala naman ng Xiaoyao Patriarch ang gamit na espada ni Qin Wan na isang Emperor Sword at malaki din ang tiwala ng lalaki kay Qin Wan na walang makakatalo sa kanya. Hindi makapaniwala ang Xiaoyao Patriarch dahil nasa kamay lang ni Qin Wan ang espada ng Emperor.
Sinabi ni Han Gang na siya na ang sasalag sa atake ni Qin Wan pero pinigilan siya ng Xiaoyao Patriarch. Sinabi ng Xiaoyao Patriarch na ang kanilang taglay na lakas ay isa lang Emperor Scripture na naiintindihan lang nila Han Gang. Pero ang taglay ni Qin Wan na espada ay malakas dahil ang aura ng espada ay sobrang lakas dahil marami na itong napaslang na nilalang nung ginamit ito ng Emperor. At dapat nilang iwasan ang gamit na espada ni Qin Wan. At habang papasugod si Qin Wan nasabi na lang niya na kukunin niya ang buhay ng ating bida at mga kasamahan nito. Biglang nagtanong ang ating bida kung disindant ba ni Qin Tian si Qin Wan. Nag-react naman si Qin Wan at napahinto ito sa mga narinig niya sa ating bida at nabastusin ito dahil basta-basta lang na tinawag ni Gu Xuanchen ang pangalan kanilang on store. Sabay atake sa ating bida. Habang paparating ang atake sa kanila Gu Xuanchen, namukha naman ito ng tatlo ang ginamit na teknik ni Qin Wan at nangamba ang tatlong ngunit ang ating bida ay kalmado lang. Nagsalita si Qin Wan kung natatakot na ba sa kanya sila ng ating bida. At habang nasa kamay ni Qin Wan ang espada, tinawag naman ni Gu Xuanchen ang espada ni Qin Wan na Xiao Jin at inuutusan ni Gu Xuanchen ang espada na si Xiao Jin na bumalik na ito sa ating bida. Tumugol naman dito ang espada at bigla itong kumawala kay Qin Wan. Ang espada ni Qin Wan ay papunta na nga sa ating bida. Biglang dumaan ang espada sa kanila mukha niyan napansin naman nila ito. Nagulat si Mo Kuan dahil nasa kay Gu Xuanchen na ang espada na pagmamay-ari ni Qin Wan. Pinakiramdaman ni Gu Xuanchen ang espada, at inatake ni Gu Xuanchen ang ere na saksihan naman ito ng lalaki. Nalilito na ang lalaki at nasabi na lang niya na ano na ba ang nangyayari dahil nasa kamay na ni Gu Xuanchen ang Emperor Sword. Biglang nagpalabas si Qin Wan ng dugo, at ginamit niya ang dugo para subukan niya na kunin ulit ang kanyang espada. Ngunit sinalag lang ito ni Gu Xuanchen ang dugo at parang wala lang nangyari sa ginawa ni Qin Wan. Napasukan na lang si Qin Wan dahil di siya nagtagumpay na isummon ang kanyang espada o mabawi kay Gu Xuanchen. Nahulog na lang si Qin Wan sa kanyang tinatayuan. Nalugmok ang lalaki dahil hindi raw nakilala ng espada si Qin Wan. Sa paghulog ni Qin Wan kumilos naman dito si Gu Xuanchen. Sinimulan na ni Gu Xuanchen na saluhin si Qin Wan. Nasalo na nga ni Gu Xuanchen si Qin Wan. Habang hawak-hawak ni Gu Xuanchen ang katawan ni Qin Wan napatakbo na lang ang lalaki sa takot niya kay Gu Xuanchen. At pinaupo ni Gu Xuanchen si Qin Wan habang wala pa itong malay. Biglang hinubad ni Gu Xuanchen ang shoulder ni Qin Wan para itong kumpirmahin kung may palatandaan ba ito sa balikat kung disindant ba ito ni Xiao Tian. Nakumpirma naman ito ng ating bida. Iba naman ang nasa isip nila Xiaoyao Patriarch sa paghubad ni Gu Xuanchen sa balikat ni Qin Wan at pahabol pa ng Xiaoyao Patriarch na may nadiscover raw ang ating bida sa katawan ni Qin Wan kaya niya ito tinurture. Dali-dali inalok ni Han Gang si Mo Kuan na may kukunin lang sila na kayamanan doon. Pagkagising ni Qin Wan nahiya naman ito sa ginawa ng ating bida sa kanya. At sabay sinigawan ni Qin Wan ang ating bida sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na wag itong masamain ni Qin Wan ang kanyang ginawa at sabi ni Gu Xuanchen na siya raw ay kaibigan ng kanyang Qin family. Dahil sa hindi pa kumalma si Qin Wan naghanda si Gu Xuanchen. At umatake si Gu Xuanchen gamit ang teknik ng Qin family. Namoka naman ito ni Qin Wan ang kanilang teknik. Ngunit sa atake ni Gu Xuanchen nagkapunit-punit ang damit ni Qin Wan. Di naman ito inaasahan ni Gu Xuanchen. Nagsabi ang tatlo sa ating bida na si Gu Xuanchen ba ang may gawa kung bakit nag-vibrate ang lupa na kanilang tinatayuan. At iba na naman pumasok sa isip ni Han Gang sa ating bida. Nag-Virgo na lang ang ilong ni Han Gang at sabi pa niya na ang kanilang master ay tinuturuan lang ng leksyon si Qin Wan. Di naman dito nagpauli ang Xiaoyao Patriarch. Nagsabi din ito na ang kanilang master Gu Xuanchen ay sobrang wild.